Bakit nga ba inilagay ang isang morgue sa sementeryong ito? Ayan guys. Grabe, kinikilabutan ako. May kumakatok. Pero wala namang ano. Pakita mo, ito to. Relax. Dili to tao ya. Nagulat kami sa paglabas ng isang asong ito. Welcome po sa ating mga bagong subscriber, sa mga ating minamahal na taga-subaybay palagi. Kung di po dahil sa inyong suporta ay wala po tayo kung ano meron tayo ngayon at nararanasan natin. At syempre dahil din sa ating lakas ng loob, I think it's a gift o talent ito na bihira lang ang taong meron nito. Dito ko narinig yung parang ano, lumalapit na hakbang. Kanina narinig namin ang cameraman ko. Putik. Sige. Dito. So iniwan ko muna yung sasakyan. Yan. Oh my gosh. Tara, dandan lang. Sino? Ikaw yung sumitset. Ikaw yung sumitset. Nakakatakot pala talaga pag ASMR. Akala ko ikaw. Tao. Tao. Tao ba? Dalawa lang po kami ng cameraman. Yung nakikita nyo naman po yung oras. First time kong ginawa ito, ASMR na dalawa yung nakakabit na mic. Pero ano yun? Pucha. Ayan, narinig nyo yung sitsit ngayon naman parang iyak ng sangkol. Okay, relax. Hindi pa natin napupuntahan yung morgue. Oh my gosh. Bilisan natin, magka-alas 3 na. Kung sino naman pupuntang tao dito. Ganong oras. Ito, maririnig mo to. Sige, pakita mo. Tara. Basta lagi kang may space sa akin ha. Walang hangin. Walang hangin pero tignan nyo naman. Walang hangin yan. Grabe. So, imposibleng tao yan guys. Ang dami palang mga pinagbubukas na dito. Tara, dun tayo sa kabila. Dun tayo. Yung mga napinutas na yan, inilipat dito sa bagong. Sino bang tao ang pupunta dito, di ba? Samahan nawa po kami ng Diyos. Pati po sa mga nanonood, saan pinagdadasal ko na. Samahan din po kayo, kabayan din po kayo. Sa extreme ito, no background music, raw, walang edit, walang, siguro magkakat lang tayo. Several parts lang para maayos lang. Ang hirap palang gawin ito. Kasi kung gusto mong sumigaw, gusto mong matakot, pipigilan mo ba? Yung cameraman ko, meron siyang gamit ngayon na pinaka-monitoring
guys. Mas tinik niya kasi. Ako kasi, sa paligid lang ito, mas tinik. So mapapansin nyo, halos lahat to pinagpapakpak na. At ang sabi, ililipat na daw ito. Karamihan dahil napakaluma na ng sementeryong ito. Ito naman may mga bata. May kumakatok. Pero wala namang ano. Pakita mo, itutok mo doon. Yan. Wala pong hangin guys. Dito tayo para mabilis lang. So extreme ito mga master. Kasi ito yung hindi ko pa na-try. Alam niyo naman tayo. Meron ako. Dahan-dahan ang pag ililigo mo yung camera. Dahan-dahan lang ha. Ang hirap pa ng kontrolin guys. Pero kailangan kong sundin yung rules. Bawal magsalita. Pasensya na guys, hindi na ako nagkakat kung matatagalan kayo na mag-fast forward. Kalmado. Kalmado pero nanginginig na. Ang gagawin natin kung saan natin naririnig kung ano man ang ma-record natin na katok. Kasi may morgue dito. Diretsuhin na natin. May mga gamit ng bata. Ang daming pinagsisira. Relax. Relax. Yuko ka lang, yuko. Napakarami pala mga master. Halos lahat pinagsisira na. Yung iba bago pa. Ay, ang dami dito. Nagtatago ng aso doon sa labas kasi may mga kabayan po doon. Pero yung hakbang. Yung hakbang, relax. Yung hakbang, yung sit-set. Alam nyo, hindi po normal talaga. First time ko yun. Tapos yung mga mabibigat na yabag. May lumabas. Nabidyohan po. O sige, relax. Relax, relax, relax. Dili to tao ya. Hindi naman tao yan, paro. Nagulat kami sa paglabas ng isang asong ito na hindi ko naman napansin. Medyo. Yo, relax. Relax. So nakita nyo, nagtatanong na. Yung cameraman ko na hindi niya na napigilang magsalita. Mahirap pala. Saan mo nakita? Anong itsura? Parang aso. Aso naman talaga yun. Itim lahat. Nakatayo. Piling ko yun yung narinig namin na mabigat eh. Partida mga master ha, hindi pa kami nakakarating sa morgue. Ang dami ng ganap. Nabidyohan ba? Nakuhanan mo. I-replay natin mamaya pag nasa bahay na. Habang nagsasalita ako, hindi ko napansin nakatutok yung camera ko, ay meron itong nakot on cam. Titigan ng parang dalawang matang nakatitig habang ako ay nagsasalita. Ano kaya ito sa iyong palagay? Halos lahat pinagsisiraan na po. Diretso na tayo sa morgue. Patras, dahan. Sige, doon mo na itutok. Doon mo na itutok. Grabe oh. Pasensya na guys ha. Ito. Alam nyo guys kung bakit hindi ako natatakot kasi nga mas dapat hindi naman takot talaga sa buhay.
physical. So sa akin ka natututo. Pasensya na guys, maingay yung aso. Ito na pala yung sinaradong morgue at nakakapangilabot yung aking nai-record agad na boses. Pakinggang mabuti. Ito yung morgue mga master. Pahilawan ng morgue. Pigeon. Dito ka. Dito ka dito. Ayan. So wala, hindi na talaga siya ginagamit. Abandon na siya. Mga lapitan na lang makikita ninyo. So ito yung pinakahuling bahagi mga master. So guys, stop ko na ha yung ASMR pero tuloy-tuloy pa rin yung content natin kasi ang hirap din ganun din, puro aso din maririnig sa part na ito. So pasensya na. Ayun, nagpapasalamat din talaga ako sa mga tumututok. So ikutin na lang natin tong bahaging ito. Paikot yan. Ito po yung located sa Barangay Kamukaan. So sa mga tumutok po ng video, nakita nyo naman po, wala naman pong tao sigurong pupunta rito kasi dalawa lang nga kami. Wala pong ibang tao na pupunta doon ng alas 2 ng madaling araw. Nagpapasalamat po syempre ako bago matapos ng video sa screen mode. Diyan po sa lahat ng tumututok at nanonood hanggang dulo. Kasi pag pinanood nyo po hanggang dulo nito, meron po dyan na mga pa-premium na naghihintay rin. Saka ko na i-reveal kung paano nyo ma-avail. So, panoorin nyo na po yung buong video at wag kalimutang i-like ito, share at mag-comment ka kung anong mga suggestions mo. Ayoko naman ding palitan yung content basta-basta. Hinahaluan lang natin. Hindi ko pa talaga maaalis sa puso ko kung saan tayo nagsimula at saan tayo minahal ng karamihang tao. Lahat naman kasi talaga tayo is yun. Isa lang naman ang patutunguhan natin sa buhay. Kagaya po nung nakaraan na akala ko po yun po talaga yung aking huling content na gagawin, yung in-upload ko na yung lagay ko na sa screen. Pero sabi ko, mabait pa rin ng Diyos sa akin. Minamahal pa rin ako ng Panginoon sa kabila ng mga kasalanan na may nagagawa ko. Kasi alam niya naman puso ng bawat isa na ano talaga, maging totoo ka lang, maging di ka masamang tao. Baga, kaya nakakagawa ka ng pagkakamali. So yun guys, ito sa part na to inilipat yung mga galing doon sa pinagbubutas. Ito po yung located sa Hagonoy. Kasi may Hagonoy, Bulacan po. Napuntahan ko ito before. May kasama pa nga ako nag-aaral pa ng criminology noon sila. Shoutout sa mga kaibigan ko na yun na nakilala ko dito. So lahat po yan, napakarami. Libo-libo. At yung iba daw po dyan, yung mga namatay nga sa COVID, nung nakaraan, nagsama-sama. So far, kung wala naman ako nakikitang iba pa, at ako'y gutom na ako Chicharong Karkar Cebu. Ito pa yung tira-tira. Kasi bumili ko ng kalahating kilo. Hindi din kasi healthy. Pero ang tagal din ito bago maubos yun. So ito, yung mga pinaglagay ng semento. Ano nakalagay dyan? 1960. Ensamada? Nakabutang. Ano yung nakalagay? Criselda. Si Criselda. Puntod po ni Criselda. Ang laki-laki naman ng puntod ni Criselda. Ni Madam Criselda. Chicharon. Tulad nito. Yung parang mabigyan man lang yung ibang walang kakayahan na bumili ng sariling lapid. Magkaroon po ng programa. Yung iba, 'di ba? Para tsaka yung syempre libingan talaga. Lalo po sa mga namumuno po diyan na bago. Bigyan niyo po pansin ang kahit sabihin mong namayapa na sila. 2024. Hindi ano 'yan, parang cover lang siguro 'to. Oh, ano lang, cover lang. Cover lang. Gagi. Rinig mo? Kain po. Yan. Yun lang unang kagat. Pustiso agad. Chicharong karkal din. Medyo malambot-lambot na ng konti. Pero binili ko to bagong luto. I-comment ka ng #MasterGala Philippines. Ito naman, baka di nyo tapusin yung video
Ay, iba na, matigas na kasi nga ano nahanginan to 10. 10 po ito dahil ano. Narinig ko parang humakbang papalapit. Kanina pa yun. Hanggang patapos na yung video may mga magpo-promote dyan ng product. I-PM nyo lang ako sa TikTok page. Yun, meron pa tayong dalawang criteria. Ano nyo na, nakasubscribe na kayo, nag-comment na kayo ng hashtag MasterGalaPhilippines. O pangalawa naman, i-share nyo yung video sa Facebook, sa TikTok, kahit saan. Tapos pag na-share nyo na, i-screenshot nyo yun, send nyo sa akin sa Facebook page kung nagawa nyo. Yun, worth, 500 Gcash. So, depende na po sa inyo kung load ang gusto nyo or what. Pero yun, bubunutin ko, i-announce ko po sa next episode. Abangan nyo. Mag-aalas 3, yung sakto. So, yung pinagpapasalamat ko po unang-una po sa Diyos, lahat po ng lakas, mga biyaya na pinagkakaloob niya, mga pagre-reveal, mga paggising sa ating pagkatao sa mga peking tao. Alam niyo kung bakit? Diyos kasi hindi, kumbaga, provider po siya. So, yung magbibigay po ng lahat po ng mga pangangailangan natin. Pero kung ikaw, alam mong nandyan na halos lahat ng kailangan mo sa buhay, ay hindi ka pa makontento, ikaw na po ang may problema at wala na po ang Diyos. Kasi, ang pangit lang kasi guys sa tao, pag nagkaroon ng problema, lagi na lang Diyos ang tatanungin, agad-agad na, bakit po kailangan ganyan? Para sa akin ha, sasabihin ko lang sa inyo, ang problema, hindi naman po yung binigay ng Diyos talaga. Ito lilinawin ko lang, for me, para sa akin. Ang problema minsan, tao po ang gumagawa. Bakit tayo bibigyan ng Diyos ng problema? Iba po yung problema sa pagsubok. Yun lang guys. So, ang problema kasi, normal na pong nangyayari. Depende din minsan sa ginagawa natin. Hindi ka ba nagtataka, dami mong problema? Pa-check up ka. Magtanong-tanong ka rin, day. Or dong. Kung sino ka mang plastic ka, or kung sino ka mang gaga ka, gising sa katotohanan, day. Pag alam mo nang tamba ka ng problema, baka mamaya, pinapagising ka lang na ikaw magbago. Pag sunod-sunod ang problema, akala natin, pagsubok lang, hindi. Oo. Wag natin ganunin na lahat ng problema pagsubok. Depende po yan sa ginagawa ng tao minsan, sa bunga ng kanyang mga ginagawa. Panlalamang sa kapwa, pagtatraidor sa kapwa. Natutunan ko lang din sa buhay na habang tumatanda tayo, kapag kapwa pala guys, ikaw ay inggit. Hindi masabi sa isang kapwa. Tigas. Makikita po yan sa gawa mo. Makikita yan ang resulta. Kasi hindi mo naman pwedeng diretsuhin yung kapwa na yun na dahil pinapakinabangan mo yun, di ba? Hindi mo siya pwedeng prangkahin. Kaya gagawin mo, ikikwento mo sa ibang tao. Bigla kang mang-unfriend. Bigla ka din mag-unsubscribe. Bigla na ring parang walang nangyari lang. Na parang gusto mo kong kalimutan ng ganun-ganun lang na kung kailan nandito na tayo sa pagkakataon na to, hindi sa tanggapin mo yung pagkakamali mo. Well, kahit naman tanggapin mo pa sa buong buhay mo yung pagkakamaling ginagawa mo ngayon, ingat na lang. Ako, pinapanalangin ko pa rin na sana magbago kayo at pagpalain pa rin kayo ng Diyos. Mas pagpapalain ng Diyos yung mga hindi plastic. Sorry guys talagang exaggerated lang ko. Puyat, walang tulog kasi sunod-sunod yung vlog. Yun, nagpapasalamat ako sa aking team na malapit ng mabuo. Abangan nyo. Kanina pa yung palakad-lakad. Kahit nga ako nagtataka, sabi ko, pa-check up na kaya ako minsan. Iba na eh. Parang sabi ko, meron ba talagang taong kayong pumunta ng sementeryo mag-isa ng hating gabi? Inaalala ko yung aking nanay, kinikwento. Ang lolo ko, nung nagbabantay dati sa sapa, ng puno ng mga bayabas. May mga tanim kasi siyang puno ng bayabas. Alagaan ng lolo ko yung nagtanim siya ng mga bayabas doon, ang dami. May lupa din yung lolo ko doon. Ngayon, may dalang yung pangbaril sa ibon. Yung lolo ko ngayon. Biruin mo guys, kayang-kaya niyang magbantay ng magdamag dahil lang sa bayabas. Alam niyo, ngayon, trivia ngayon niyo lang narinig, di ba? Doon nga ako pinaglihin ng nanay ko. Kaya nga tong pangalan ko, hindi naman Master Gala talaga, RJ na lang. Pero saka ko na i-reveal yung full name. Baka magulat pa kayo. Bigyan niyo ako ng dahilan kung bakit ko i-reveal yung full name ko. Hindi ko naman po sa kinakahiya guys. Ang layo po kasi talaga sa personality ko yung pangalan ko. Kaya po ginawa ko na lang RJ, Joaquin, or Master Gala. Mag-aalas 3 may naglalakad. 2:30. Tira mo yung Magmumunggo pa ako bukas. Tapos yung inuulam nyo po yung lalagyan nyo po ng bagoong, yung bayabas na hinog, tapos sasawsan nyo yung sa bagoong, tapos yun yung pinakaulam niya. Ganun kasimple yung lolo ko na. Pero nakuha ko po yung bukod doon yung ugali niya na nag-ipon dahil gusto niya yung isang bagay. Siya po yung proud ako, masasabi ko sa barangay namin na kauna-una nakapagpatayo po ng bahay na may underground, na malaking bahay, tapos may para siyang second floor din, pero
Not totally, pero isang bungalow na bahay siya, may tindahan sa harap yon. Yun po yung nabenta na nagkapalit po ng titulo na something na nagulo po yun. Ikikwento ko po yun. Pati po yung mga history ng ibang buhay ko na tungkol sa yung pinatay ko na tito. Pero iko-consent ko pa kasi sa mga pinsan ko din. Siyempre, ako naman marespeto pa rin sa kanila. O marespeto pa naman ako kahit kaninong tao na kamag-anak ko man o hindi, kailangan ko pa rin ipagpaalam yung kahit tito ko yun, kapatid ng tatay ko. Yung pagiging madaldal, makwela, maano ko, creative, nakuha ko din po yan sa lolo ko. Kasi ang lolo ko, pag nagmumura daw yun, kasi yung sample, wait lang. Pag, pag nagmumura yun, napakalutong talaga. Bawa, putong inamoy. Ba, yung puto na inamoy ba? Yung bata ako, nakita ko siya nung pumunta ko sa puntod niya. Pero nakalibing na siya. O, hindi nyo pa alam ha. Hindi, walang third eye si Master Gala. Pero tanda, maliwanag na maliwanag sa isip ko. Lumapit sa akin nakaputing lalaki na siya talaga yung itsura. Tapos hindi ko pa alam na, akala ko ba pumasok lang siya doon sa Nitso. Pero nung dumalaw na siya sa sementeryo, at yung pumunta nga ako sa sementeryo kasi likod nga ng bahay namin, hindi ko sure kung sino yung kasama ko yung pinsan ko. Bakit ka nagpaiwan dyan? Kasi parang may mga pinsan akong dumalaw na matatanda sa akin. Ako lang yung nagpaiwan kasi parang gusto ko pang emote kasi namatay yung lolo mo. Tapos may lumapit sa akin na kamukha niya. Hindi ko sure, parang akong nananaginip that time na totoo eh. Yun, siguro doon ko talaga sa kanya nakuha yung lakas ng loob sa pagbablog sa mga sementeryo. Dahil hindi naman vlogger ang lolo ko, pero yung lakas ba ng loob na nakuha. Ginagamit ko pa rin yung mga yung mga kategorya, yung mga sinasabi ng mga iba. Konti lang naman yung basher natin. Na ako daw walang kwenta yung content, basura yung content. Pero anong nangyari? Sino yung basura ngayon, 'di ba? Ganoon talaga, guys. Bilog ang mundo, o parang gin. Pero ang mundo ay hindi nakakalasing. Nasa sayo kung magpapakalasing ka sa mundo. Ingat guys, at yun na naman ang hakbang. God bless you all. At wala akong ibang iiwanan na salita lagi sa inyo. Relax. Teka lang, wait lang. Excited magkat yung cameraman, ay naantok na eh. Pag sinabi ko ng go, pag gumano na ako, okay. Relax. Jowain mo na ako, naghahanap akong jowa. Tigang na ako guys, baka mag-PM nga kayo sa FB page. Kasi kailangan ko ng araw-araw talagang dilig eh. Oh no! Kasi guys, hindi ako plastic, talagang normal lang. Kailangan ko din ng dilig. Aba, natural. Aba, syempre. Gusto ko open talaga sa inyo, maging close tayo personally. Yun lang, nahihilo na ako. Hindi siguro sa pagod, dahil dito siguro sa chicharon. Amping mo kanunay, and see you again. God bless.